publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ang paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Si Tuto Gatulo ang lawan. Maayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa mga adlaw sang Martes, September 2, 2025. Medyo mag-alumo na aton nakalangitan sa palibot sang syudad kag pila ka mga area sa probinsya sang Iloilo. Aga pagina nag-ulan-ulan. Dito sa bahin sa probinsya sang Antique, tidaw balik na sa in-person classes ang mga bulutuan dito after naging deklara ang pagpaiway kahapon sang klase bangod sang malain nga panahon damo to sang areas particular sa may Patnungon Antique may mudslide to nga nagluntad ang karsada natabunan sang lutak iidi pasabol sa mga motorista kahapon apang sa clearing operation naging patigayon sang DPWH kag sang provincial government kag ang mga banwa nga nasakupan ang sining mudslide clear na no ginanunsyo sang PDRRMO partikular ang dira sa may area sa banwa sang Patnungon dito sa may Negros Occidental sobra man 2,000 ang mga apektado sang habagat sa diin nga ti bisan malayo kita sa Malako sila na. Bagyo sa buong wala gid ka sentro ang agi bagyo sa ang bagyo diri sa may area naton. Pero ang ulan, ang amount, ang volume sang rain dapat na mangin alerto gid kag bantayan gid kay proven na kada tupa sang ulan baha ang pila ka mga kasubaan naton. Daw ka timely kay ti mainit subong investigasyon sa flood control project. Kada semana nga bukang bibig ang flood control project. Kahapon nga adlaw may aras o kung sa nadigan nga adlaw nagpungko bilang bag-o nga sekretary si DPWH Secretary Vince Dizon. Nagsumpa sa atubang sa aton siniyang presidente si Secretary Dizon bilang bago nga DPWH Secretary. Malako sila na. Sunod sa iya pagpungko, iya ginpaandaman nga lifetime blacklist ang posible at tubangon sa mga kontraktor nga madiskubrahan mapalpak ang ilang nga mga proyekto nga ginapaidalong pagi sa aton sining flood control projects naton. Kita nyo man na kung paano imbestigahan subong sang Senado. Sa part sang aton sinipila ka mga opisyal, si Iloilo City Mayor Raisa Treñas gindayaw gid ang tikang sa aton ni Presidente Bongbong Marcos sa pag-appoint kay Secretary Vince Dizon bilang bago naton nga tiglikom sang DPWH. Kag nagalaong mapadayon kag ma-sustainer ining investigasyon, pag-account kag pag-audit sa tanan ng mga flood control projects. Sa imo yung Especially ang mga palpak na kag may mga violations. Amo man si Congressman Albi Benitez
mag-abi-abi man sa aton sini bag-o yang tiglikom sang DPWH. Sa imo panglaka, makaugam mula. Sa imo ka, gayon, Sa piyak nga bahin, istoryahan naton karon ang ining kampanya kontra vandalismo sa Iloilo City Government sa diin nga ang punteriya sa mga pila ka mga grupo sa likod sini, mga tourist destination kag mga number 1 nga lalagawan diri sa may syudad sa Iloilo. Ginakuritan kag ginabandal sa aton sini nga pila ka mga kauturan, especially mga minor de edad. Ano ang tikang nga paghimuon diri sa aton sini nga lokal nga panguluhan, partikular ang Public Order Safety and Management Office. Na interview naton kahapon si retired Colonel Orderico Garbanzos. So mga alot man sang ulo ya si retired Colonel Garbanzos kay ti damo panidaan siya ang ginabantayan, siya ang head sang Task Force Boulevard. Siya ang nagapamuno sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office kag amo man sa POSMO. Day, sa imo yuko. Isa nagligad kita nyo to kung ano ka lain sang itsura sang portion sang esplanade batapos nga sprayhan sang spray paint sang pila ka mga grupo. Dina trace up na kung ano nga grupo ni suno kay retired Colonel Orderico Garbanzos ang masubo kay mga minor de edad ang ginasugo. Ang dugan ko, inday. Yung mga spray sa pila ka mga pader na to, especially sa mga public places, bisan esplanade, hindi kaluwas. Ang nagasugo, legal ang pangidaron, kay kabahin din ko sa initiation, halimbawa, ma-intra ka sa grupo, sa amo sinangagang. Before ikaw ma-absorb bilang full-time member abi sa isa ka gang, hindi suguon ka na isang master mo to kung isang leader nyo. Kuriti to, butang ito na isang spray ito sang logo ta, ang pader, ang mo sina, ipakita mo diri nga proof para nga mangin miyembro ka sang aton sini nga grupo. Hindi manami. Sa imo panglaka. Hindi manami ina nga mga practice kag as of now gina-enhance ang aton sini yang POSMO ang ila coordination kag pagpakigsapol, pagpangayo sang bulig sa aton mga barangay officials. Tinagapati bala kamo nga ang barangay officials may dako gid nga role para matapna ang vandalismo sa aton sini nga mga public places. Ano ang inyo sini nga makopent? Matyaga ninyo may kapabayaan man sa part sa mga barangay officials. Ganun lang niya isang tao sang POSMO, pila lang na sila kabilog. Way gani guro kalabot 20 ti ang kalaparon sang balantayan kun isalit mo na sa ila. Hindi makatulog sa Ti buli lang na sang enforcer sang imo yuko. mga taga POSMO bantayan sang mga grupo ngani. Nalipay. Di dapat sini i-enhance gid ang mga kampanya kaupod sa barangay officials, barangay tanod, aton sini nga kapulisan, Iloilo City Police Office, mga personnel sa aton sini nga city government. Kay ti ang plano diri, ang isa sa mga ginaplano subong ni Colonel Garbanzos. Nati mag-amo ni kay ti dapat may intelligence gini nga monitoring. Hindi lang ni basta-basta nga bantayan mo dapat palubungan mo ni uyangan mo ni sin tiyempo para bantayan kung sinong mga sa likod sini. Sang igo mo tatay. Igog makuntagit sang May intelligence element ang iningasahi sang surveillance. Agud badakpan ang sa likod sang mga nagahimo sang vandalism diri sa may syudad sang Iloilo. lang isang sa Kaya nga alaka mo lang na makita usually ginahimo nila nakaagahon kung ang tanan nagatulog na bala. No, dira na sila malibot-libot, wala tao mahamuok, ang tanan nagahinuragok. Na amuna nga mga tiyempo sila nagalagaw ti kung gusto mo sila nga dakpon, hungdon mo gid sila nga actual gid no, nga nagaspray gid sila biba picturean mo na ka mabidyuhan. Sakripisyohan mo gid na tiyempo, orasan mo gid na nga mamonitor sila. Kaya mo nang gusto matabo sa aton siniya nga POSMO. bisan los pot. Ino kalain man na nga ang gina-promote nato ng Iloilo City. Proud kita sa mga beautiful spots diri sa syudad kay dako gid ang impact sini sa aton sini nga turismo. Pagkaon sila batsoy, biskotso kag kun ano pa, malagaw-lagaw gina sila ma-walking kag mag-jogging na sila sa esplanade. Masumba para ganing iban. Di karon kung magsigi-sigi ni
do kalain man na nga Ugamudlat sa imo kagayon matatugang tinipat. hindi naton ini pagbroilugan kag isalig lang naton ini sa aton sini nga mga officials. So kinahanglan dapat tanan nga sektor magabuylog gid sini. Iti ang ginaduso naton ang luyag naton maproteksyonan welfare sang aton mga pumuluyo nga nagalagaw-lagaw dira. Okay na karon kung mang spray na sila ti kung ang budlay sila karon kung mang snatch sila, mang hold up sila. Iti may pila na ka insidente da nga napaagyan ng iba naton mga kauturan, especially kung mga mga alangon nga inuras. So dapat siguro alerto i-revisit naton ang mga pamaagi, mga protocol sa ginpatuman naton nga nangin effective sa pag-away kontra sa vandalismo. Kag iban pa nga sahi isang krimen of course. Sa imo yo, Rambol subong kag mga uso daan. sa imo nalipay. Ipalayag naton blang aton sini nga interview kay retired Colonel Aldarico Garbanzos ang chief sang Public Order Safety Management Office kag amo man ang aton sining ICT TMO head. Ano bla ang ilang mga plano para matapna kag magkaladakpan ining mga sa likod sang vandalismo kay si Mayor Raisa Triñas ya. Siling niya wala tayo patawad sampulan nato na sila kag gid impose gid ang mga penalties naton kung anong mga available nga mga penalties para magkaladudla ini sila. Si retired Colonel Aldarico Garbanzos sang POSMO. Ang barangay mahimuon naton ining additional nga matakatbugan. Butulingon sa barangay pa lang may mga intel na kita, may mga profiling na kita. Once nga may mga violation like pursuit for minors, violation like rumble, malicious mischief, at mga vandalism, dapat dinareport ini. Pagki sa barangay, dapat may mga data kung sino ang mga involved na mga bata or mga personality. Siyempre, ang engagement sila dire sa mga bata at sa mga ginikanan, iya naman iniya sa DSWD. Kami will be complementing sa public safety ang tanan naton nga open spaces like plaza, esplanade, and other nga mga areas. Sa staff po naton din pahibalo ini sa mga personal dira na kung may mga nagatipon-tipon, may mga nagasinggitanay, supposedly mag-intervene sila, and then at the same time manawag na sila sa aton nga PNP kag sa DSWD so that ang intervention or ang action ini makabulig sa sini nga mga activity or hindi maayong himuon sa aton nga mga open spaces. Ang parte naman sa pagpanubok so far sa curfew, ang ining window time nga alas 10 hasta alas 5 sang kadahon. Ati ako okay man, but may mga may mga estudyante kita, night class, isa na sa mga consideration. Too early pa kung ako ang magtanaw, that is why mga ako lang recommendation na dapat by 9 ang rekurida, ang team na nagakatko sa mga plaza, composite team ini, amo na ng oras na magsulod sila dito, and then ang alas 6 hasta na alas 9 sang gabi, ang barangay tagaan natin man sa papel para sa monitoring sa sining ng mga areas natin. Sir, may mga na-mention ikaw kapag ng cases? Yes, may ara tayo nakita natin na ang vandalism diri sa Esplanade 9, may mga existing sa grupo na ara sa barangay. May existing man ng mga grupo na members ang tatlo dito nga dimension natin na nakita na daw initiation nila kag ang mga areas nga wala sa pantay, ang mga areas nga pwede sila makapandal o graffiti ngayon amo na nilang ginakatuan. Isubong expand na nila nato ang atong deployment at may coordination na kita gidya sa barangay. Meeting while approach ang coordination, meeting kami sa barangay, parte sila diri,
And studyuhan kag tanawon naton kay kung isa may single deployment na kami abi. So kinahanglan ginamon ang complement sa ilang mga barangay police o mga barangay tanod para nga magbulig no sa monitor at the same time monitoring no magbantay sa aton. Dapat yan si retired Colonel Aldarico Garbanzos ang Public Order Safety Management Office. Namin ang ilang mga recommendation na muna ganin silang natin kagina nga i-revisit nila ang ilang mga manual sa kung paano gina-implement. Nako kabagay ni ang pagpatuman sa curfew for minors. Aside sina hindi ka man niya kasalig, dito mo nang saligan mo nga curfew madula na na. So dapat may team sa kay Colonel Garbanzos nga may ara sing intel na Hindi mapunggan. sa ilabahin ginatapuan ini sa nagkalain-lain na bino, may barangay officials, may kapulisan, may taga-pusmo sa kung paano mamonitor ang ini nga mga aktibidad. Hindi pwede nga diretso ka sa dakpanay without gathering any information kung sino ang mga sa likod. Sini, isa sa mga proposal sa POSMO naton, nga dapat ang barangay may mga database sila. Kung sino ang mga halimbawa madakpan nila da, makita nila nga nagalagaw, i-trace up, kuhaan sang information, taga-diin, pila edad, estudyante, nag-eskwela, minor. Ito, imposible nga ang barangay, wala sang ideya kung hindi nila kilala ang mga tao da. Ibutang tanga hindi 100% kilala nila ang pumuluyo nila. Pero sa mga programa nila dakag sa mga aktibidad, especially sa naga-monitor, ang mga households na gina-identify na eh. Nagatag gani ayuda, balaan kung pila ka mo da sa purok nyo, pila ka mo da ka pamilya ang naga-star, isubong sina ng mga datos, natitama ka importante. So sa bahay naman sang pag-monitor sa mga minor de edad, kinaumpisa na ni nagligad sa aton sini ICPO, tandaan nyo tong may rekorida, may nagauwang ang mga patrol cars sang pulis naton nagalibot sa kabarangayan kada alas 9 or alas 10 naga-remind gati tagpululi na sa aton mga minor de edad. Sadukan ko ka pa na laytay. Magluwas sabi sa mga nagatrabaho o kung naga-night class kati kinahanglan naga-overtime sa trabaho, night shift. Mga amo sina gina-consider naton actually sang pandemic time gani mas stricter pagid ang aton pagpatunan sang curfew. Imo ka gayon matakugan ang imo nga. So isa ini sa mga pabaskugon, pasanyugon sa aton siniyang Iloilo City Government pagi sa pagbuhiluganay sa aton siniyang Public Order Safety Management Office, Iloilo City Police Office, kag of course ang bulig sa aton mga barangay officials. Kita ya ginakilala gid nato na ya ang pagka-alerto, pagka-mapuslanon sa aton sini mga barangay officials nagapatita nga makabulig gina sila sa aton sini nga kampanya kontra krimen, curfew, kag bisan pa sa pagmonitor sang mga insidente sang vandalism. Sino gusto nga kurit-kuritan mo di mo mga matakom ng mga plaza man? Ang aton nga esplanade nga kanami sa mga tanom. Ay, hinday sa Hindi madudla sila kung hindi madakpan. Ano mo naganig isa nga importante man nga padudlaon? ibay. Ang mga nagkaladakpan. Sa pihak nga bahin, yung panginbulangan sa aton sini nga alkalde, ang madasig nga response ang aton sini nga kapulisan sa pagkadakop sang nagapangawat bala ni sa mga drainage cover bala. Kita nyo to sa nagligad nga nakuhaan sang CCTV. Ang iban nga mga pumuluyo kag mga makawat ninyo, dulugan na lang nila mga steel cover sang mga drainage naton, ikarga sa ila tricycle o kon mga tricycle. Diretso sa junk shop kag ipakilo Ay, gali na. ang ina nga insidente, masiling naton nga samtang nga hindi pa mo nakadata, dapat nga aktuhan na gilayon sa aton siniya nga mga otoridad. Ang manami, kay ti ang aton subong nga mga scrapan suno sa aton nga alkalde, cooperate, naga-report sila gilayon sa aton siniya nga kapulisan kung may aras ang ibaligya sa ilang nga mga mga drainage cover na made of steel. Balabuti ka namin sina, mga angle bar nga mga dalagko na ikarga mo na kung ipakilo, ti kwarta gina dayon. Yang lain lang dira, kaya kung hindi matabunan ining mga drainage,
lakat-lakat kada kang nagabaha masarurot kay mo diretso kay mo sa imbornal. Hindi Nangasampulan na may isa ka tigula nga nahulog. ay Amo na nga aton subong city government aggressive gid sa pagpanakop kapag monitor sa mga kasubong sininga modus. So ara gid ginapakita tao. Kargaya sa tricycle ya. Ang manami kay na-identify ni siya sang isa sa mga pumuluyo siguro nakilala ang tricycle kag natigayon nga madakpan kag pagapasakaan ginisang kaso suno sa aton sining alkalde kay kun hindi mo ni sila karon pagdisiplinahon hindi mo ni pagtagaan penalidad sige ho ni nila way kakabalo nudos na ni nila gali or grupo ni sila galing ako sa mga scrapan ra nga sige lang mubaton sang mga ginabaligya sa inyo bisan kinawatan nagpandam aton sining alkalde nga basi madalahig kamo ay igugma sa reklamo kung balaan nyo na ginakinawatan da kag ang design sang sa salon no ginabaligya da sa inyo taklob sa mga drainage ta nanay alerto gid kamo ha teka lang stop sa ay base kung wala ta na pangayo kag masuspinde ang inyo nga mga permits bla business permit masakit-sakit man na ay hindi ka ka-operate hindi ka bukas ang imo sining nga scrapan na kayo tingnan namin subong kayo ng mga scrapan na concern may nagapalabot sa informasyon may ari di nga gin ano sa amon ginbaligya si amo sinyo tapos gid dakpan da yun kaya itong tricycle driver nga to ang naggawat nga to nadakpan to subong amo na iya ang mga accomplishment nga ginadayaw naton kung nakita naton ay na ginatingwaan kag agresibo gid ang aton sini nga mga otoridad sa pagdakop may mihura gid may ara gid sang resulta hindi nga hasta lang karon sa recording ay ako sa para nga masampulan sila bla kundi hindi na nila pagaliwaton ay oras sa Radyo Pilipinas alas 8:53 sa aga subong adlaw may ara sang pagapatigayonon nga inspeksyon ang aton siniya nga Iloilo City Government kabuilog ang LGU sa Banwas ang Uton sa Suba no dito sa may pila ka mga flood control projects dira sa may Banwas ang Uton kaupo da aton sini nga office of the building official kag mga tiglawas nagikan sa city government kay tihibaloon man kay daw may mga portion man dira nga naga-cause ang pagbaha sa pagpati sa pila ka mga barangay officials bantayan nyo na kay ang Radyo Pilipinas Iloilo isa sa mga nagupod sa sining inspeksyon nga pagahiwaton subong iya nga aga. Good morning sa aton sini pinalangga nga mga tagpalamati nga gawpod sa aton sini nga pagpangalagad. Subong nga aga diri sa aton sini nga programa sa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga programa. Ako na gid lamang ang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. General Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. imo yung nga tunay tugan ko sa imong nalipay hindi mapunggan hay 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 Papawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas Radyo Publiko para sa maliliit hanggang katamtamang oil tankers habang inaasahang makakalika ito ng